Hi guys! Magandang gabi! Welcome back dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol sa kanilang dalawa. And para sa gabing ito, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po dito sa pag-call out ng netizens kay Kim Chiu. So, bakit na naman kaya ang mga bitter ay naglalabasan? So, alamin natin yan guys. Syempre, medyo tumaas yung dugo natin nung mabasa natin to. Kasi bakit ganun sila? Bakit wala man lang consideration? Hindi man lang nilalawakan yung pag-iisip ba nila? Ganun na ba talaga ang mga tao ngayon? Pakiputan ng pag-iisip. Nakakaloka. And they are proud of that. Sobrang proud pa sila doon sa ugali nilang yun. Grabe! Nakaka-HB naman talaga. Anyway, before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, i-click mo na agad-agad yung subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong balita sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, ito na nga, bago ang lahat pala, nais kong i-congratulate ang team OKML, Ogie, Kim, MC, and Lassie, and syempre sa lahat ng mga bumuo ng kanilang performance. Grabe, sobrang deserve nila. Napakalinaw kasi ng pagkakadeliver po nila ng kanila pong mensahe para sa lahat. Tigil, hinga. Kalma. Grabe, in general, you can apply it talaga. Sa mga people pleaser, grabe, guys, nakagaya ko, people pleaser, sobrang na-hit ako nung kanilang mensahe. Kasi, you can please everyone So, kalma, hinga ka lang at magpatuloy. Kahit ikaw ay nasa taas na, meron pong mga tao na hahanapan at hahanapan ka. You still, not enough. Kahit lahat ginawa mo na. You can please everyone. So, hinga ka lang ng malalim and magpatuloy. Tulad nga ng sabi ni Gabby Garcia ay tinuturo din po nito nung performance nila Kimi. Pinapaalala po nito sa atin ang self-love. Mahalin po natin ang sarili natin and wag tayong mabuhay sa sasabihin ng ibang tao. Totoo po yan. Samantala, tugman-tugma din po yun para kay Kim Chiu, lalo na ngayon. Paano ba naman po may nagko-call out dito kay Kim Chiu? O diba? Kahit ano pong gawin ni Kimi, meron po masasabi. Well, actually, gusto ko silang intindihin kung tutuusin. Gusto kong intindihin kung saan yung pinanggagalingan nila. Yung tungkol po kay Karil. Kasi si Karil ay talagang OG host yan ng It's Showtime. So, naiintindihan ko yung mga fans na bigyan siya ng respeto, pagpapahalaga at ng importansya. So, naiintindihan ko sila sa part na yon. Kahit naman po siguro ako, for example, si Kim, OG host siya, tapos parang ibabaliwala, isasantabi, etsapuera porque sikat si ganito, sikat si ganyan. So, nagets ko sila doon sa part na yon. Pero, ang hindi ko po magets sa kanila is that bakit tinatarget nila si Kimi. Alam niyo yon, halata po kasi na tinatarget lang nila si Kim Chiu. Ginagamit si Karil para targetin si Kimi. Nakukuha niyo ba guys yung point ko? Kasi hindi po nila kinukonsider, tinitingnan na ngayon lang naman to. Ngayon lang naman na nasa center itong si Kim Chiu. Yes guys, ito pong ini-issue nila ay yung seating arrangement. Grabe, seating arrangement pinapalaki nila. I mean, kung talagang concerned sila dito kay Karil, I mean, kung yung pagiging OG host ni Ate Karil, yung kanilang issue, bakit si Kimi lang yung nakikita nila?
And isa pa guys, bakit ko nasabi na ginagamit nila si Karil para lamang po mabash itong si Kim Chiu? Kasi nitong mga nakaraan, hindi naman po, ngayon lang kasi ito si Kim nasa center tulad ng sabi ko. And kung hindi po nila tina-target itong si Kim Chiu, i-consider nila na ngayon lang naman yan ng mga nakaraang araw naman si Karil, ayan ang makikita ninyo, nasa gilid itong si Kimi, si Karil po nasa gitna yung arrangement ng kanilang upuan. Si Karil lagi pong nasa gitna. Ngayon lang talaga itong si Kim Chiu, sana kinukonsider, tinitingnan po nila yan kung talagang hindi si Kim ang target nila. Kaso nga si Kim yung target nila guys. Kaya ayan, binibig deal nila. Ewan ko ba bakit di nila nilalawakan yung pag-iisip, pang-unawa nila guys sa situation. Hindi ko alam bakit di nila ina-applyan. Ganito na ba talaga ang mundo ngayon? Pakiputan ng pag-iisip at pang-unawa. Grabe guys, talaga yung mundo natin ngayon, ano? Kung hindi ka talaga matibay, talo ka sa buhay ngayon. Sa sobrang daming judgmental, sa sobrang daming toxic na tao na talagang tatargetin ka hanggang sa madurog ka. So, ito po yung tinutukoy ko guys. Ayan o, sabi dito, pwedeng commercial lang muna saglit. Tapos, pagpalitin nyo na lang ng upuan si Karil at Kim. Ayan o, at tandang pandamdam talaga yung ginamit nila. Parang inuutusan talaga na na pagpalitin si Karil and Kim Chiu. Ngayon lang naman yan na bakit napasok ang mga fans sa usapin. Porque daw kasi may mas maraming fans si Kimi. Binabaliwala na si Karil. Wala namang ganon. Nasa utak nyo lang yan. Kayo lang ang nag-iisip niyan. Sabi nga po dito, the more na gagawin yung big deal, yung billing, the more na mas nag-justify yung pwesto ni Kim. Wala yan sa tagal. And oo nga, hello guys, pamilya po sila dyan sa Showtime. Sa pamilya, wala pong ingkitan, wala pong wala pong ganyan, etc. etc. Sabi pa dito, doon kayo magreklamo sa Showtime. Makahapon nga sa gilid si Kim, katabing Chang Ami. Lagi na lang issue pag si Kim ang nasa gitna. May arrangement yan sila. Lagi na lang si Kim tinitira. Pwede namang katabi. Katabi siya nila Ann and Vice. Hindi na yan kasalanan ni Kim. Grabe talaga ang basher. Bakit sa sahig ba pinaupo si Karil? Ay, oo nga, no? Deserve better na upuan? Bakit hindi nyo pinadalhan ng upuan yung sa Hari at Reyna? Mga asong ito, bark ng bark, wala naman na sa tono. Si Kim talaga ang target nyo? Yung introduction, wala kayong kuda kasi nauna si Karil. Tapos ngayon, sa seating arrangement, nagawa. Ikaw kasi, medyo nasa itaas si Kim. Hindi ba dapat kay Ogie ka umangal kasi katabi siya ni Bong? Si Kim lang kasi ang kaya nyong laitin. Sa dami nila dyan, no? Si Kim talaga ang pinag-iinitan nyo or pinag-iinitan mo. Tsaka hindi naman si Kim ang naglagay ng upuan niya dyan. Kasi nilagay siya dyan. So, ayun na nga. Para naman sa akin, since family na nga sila, wala pong inggitan sila. Walang mas matagal si ganito, walang mas natagal si ganyan. So, kumbaga wala silang inggitan at they are happy sa achievements na nakukuha ng kanilang kapamilya. Kaya hindi big deal yung seating arrangement. Kung ang nirereklamo sana nila guys is binabaliwala na si Karil, lagi na lamang siyang nandun lang sa gilid, sa likod lang, magigets ko. Magigets ko yung point nila as a fan of Karil. Pero tulad ng sabi ko, ngayon lang po yun nangyari. Sana i-consider nila yun, ngayon lang nangyari yun. Kaya sana wag po nilang gamitin yun to target Kim. And kung talagang yun ang issue nila, lahat ay i-call out nila, wag lang si Kim Chiu. Nandyan din naman nga, sabi nga si Kuya Ogie, hindi ba? Marami din pong mga bago. Si Kim
Paano hindi mo maiisip na tina-target si Kim? Ayaw nilang pasalihin na sa magpasikat. Meron pa silang petition na nalalaman. Tapos ngayon, kino-call out Kesyo nasa gitna, etc. Bakit si Ayon? Hindi nila bakit hindi nila i-call out? Si Kim lang talaga yung kaya nila, no? Anyway, yun lang guys muna ating update. Paki-comment lang po sa baba na inyong comment at salubin. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!